Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2136, magkasama sa paglalakbay. Pinanood ni Linfang ang mga taong iyon na umalis at ngumiti ng walang pakialam. Hindi madaling kausap ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan, lalo na't galit na galit sila dahil sa naunang pagkatalo. Ngunit karamihan sa mga tao ay malamang na ganoon sa Godly Cloud City. Ang mga malalakas na cultivator mula sa Red Clouds ay mayabang din at mayabang ngunit hindi muna sila nag-provoke ng mga tao. Wala pa rin naman sila sa tirahan. Hindi pa umaalis ang malakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan. Tumingin sa kanya ang isang binata mula sa Red Clouds at sinabi, "Kamahalan, huwag kang mag-alala, ang taong iyon ay gumawa ng panlilinlang at gumamit ng nakatagong apoy. Normal lang kung nasaktan ka. Sa mga tuntunin ng purong pisikal na lakas, mas mahusay ka." "Oo, naiintindihan ko, ngunit mag-ingat din. Si Wang Sheng ay tuso. Hindi magiging madali sa loob ng 3 araw." Sagot ng cultivator ng Deva Mara Thunder Clan. Tumango ang mga kabataan mula sa Red Clouds. Masayang ngumiti ang kausap pa lang at sinabi, "Kahit na nakabase ang Pellet Kings Clan sa Godly Cloud City, mga inapo din kami ng mga Medical King. Hindi kami natatakot sa kanila. Dahil isang beses kaming nanalo laban sa kanila, maaari kaming manalo ng 2 beses." Ang Thunder Clan cultivator ay tumango at tumingin kay Linfang. "Tumanggi ka lang na ipagpalit ang iyong hayop kay Wang Sheng. Kahit na wala siyang sinabi, kailangan mong mag-ingat. Malamang na magpapadala siya ng mga tao para nakawin ito mula sa iyo. Mahilig siya sa mga apoy na hayop. Pagkatapos ng lahat, maaari niyang gamitin ang isang uri ng apoy na Great Imperial Beast para baguhin ang apoy nito at gamitin ito mismo. Salamat sa babala sa akin." Magalang na sagot ni Linfang. Ang mga taong iyon mula sa Red Clouds ay tumingin kay Linfang at ngumiti. "Kamahalan, ikaw ba ay isang dayuhan din?" Tumango si Linfang. "Ako ay mula sa Dark Knight region. Magaling, na-recommend na kami sa isang ancient holy clan. Kung gusto mong makibahagi sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, maaari kang sumama sa amin." Sabi ng leader ng grupo na nakangiti. Nang marinig iyon ni Linfang, naunawaan niya ang ibig sabihin ng iba at ngumiti din siya. Hindi siya tumanggi. Ang paghahanap ng matutuluyan ay isang magandang bagay. Maaari rin niyang ipaalam sa kanyang mga kapwa alagad. Ang pagiging inirekomenda sa isang lugar ay mahusay din. At mukhang mabait ang mga taong ito. Ang pananatili sa ibang mga tao ay isang magandang ideya kung isasaalang-alang ng ilang mga tao ang maaring umatake sa kanya anumang oras. "Mahusay, gusto ko," pagsang-ayon ni Linfang. "Sige, aalis na tayo." Tumisi ang lalaking iyon. Sabay na umalis silang 5. "Ang pangalan ko ay Rufang, ano ang pangalan mo?" tanong ng pinuno ng grupo. Linfang. "Ang pangalan ko ay Ruyon." Zili. "Ang pangalan ko ay Yao Yao." Ang pinakabatang babae ng grupo ay patuloy na nakatitig kay Linfang at nakangisi. Sa totoo lang, patuloy siyang nakatingin sa Fire Lion ni Linfang, kumikislap ang maganda niyang mga mata habang sinasabi niya, "Gusto ko ring nakawin ang iyong Fire Lion," ang apoy niya ang nagpapaginhawa sa kapaligiran. "Kapatid na Linfang, ang iyong angkan ay napakabait sa iyo, binigyan ka nila ng isang cute na Great Imperial Beast." Napagtanto ni Linfang kung gaano kabait at kagaan ang mga taong ito. "Kung gusto mo siya, makukuha mo siya, walang problema." Tumiti si Linfang. Nahuli niya itong Great Imperial Beast para maglakbay. Gusto ni Wang Sheng na patayin siya at gamitin ang kanyang apoy, iba si Yao Yao kaya hindi naisip ni Linfang na ibigay siya sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Yao Yao. Tumingin siya kay Linfang at sinabi, "Na, okay lang, gusto ni Wang Sheng na ipagpalit siya, ngunit tumanggi ka, bakit ko siya makukuha?" "Haha, napakagandang batang babae." Tumisi si Linfang. "Maliit ba ako?" Binatukan ni Yao Yao, inilabas ang kanyang dila. Tumawa si Linfang. Tumiti ng pilit sina Rufang at Ruyon. Ang kanilang munting babaeng kapwa disipulo ay may mabuting ugali, at lahat sila ay nagustuhan siya. Siya ay nag-iisang anak na babae ng kanilang guro. Mabait siya at may pinag-aralan, kung hindi, hindi siya papayagan ng kanilang guro na pumunta sa Godly Cloud City. "Sinong nanonood sa atin? Hindi na kailangang itago." Sabi ni Rufang sa sandaling iyon. Sa langit, may ilang tao ang lumitaw. Pinagmamasdan nila si Linfang at ang iba pa ng may makajos na kamalayan, kung kaya't mabilis na napansin ni Linfang at ng iba pa ang kanilang presensya. Siyempre, ang mga taong iyon sa simula ay hindi nila yun na itago. Mabilis ang pangyayari sa Godly Cloud City. "Sino ka? Saang angkan ka galing?" tanong ni Ruyon, malamig siyang umungol at humakbang pasulong. Gumalaw ang kanyang damit kahit walang hangin. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay nakatingin kay Linfang. Sinulyapan nila sina Rufang at Ruyon sa malamig at hiwalay na paraan at sinabi, "Wala itong kinalaman sa iyo. Huwag kalimutan ang hamon sa loob ng 3 araw." Mga tao mula sa Pellet Kings Clan. Gusto mong magnakaw ng mga ari-arian ng mga tao ng ganoon kalaki. Nang marinig ni Rufang ang taong iyon, naunawaan niya ang gusto niya. Malamig na umungol ang taong iyon ngunit hindi man lang tumingin kay Rufang. Tinitigan niya si Linfang at sinabi, "Bibigyan ka namin ng level 3 Great Imperial Weapon, at ibibigay mo sa amin ang Fire Lion." "Iyon ay madali at patas, ano sa palagay mo?" Kumunat ang noo ni Linfang. Tama ang sinabi ng binata mula sa Deva Mara Thunder Clan.
Gustong manggulo ni Wang Sheng. Hindi ba naiintindihan ni Wang Sheng ang ating wika? Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Ang mga taong iyon ay tumingin sa kanya na may pagpatay sa kanilang mga mata. Pinuno ng chi ang hangin. Ang mga taong iyon ay pawang mga Great Emperor. Ang mga tao mula sa Red Clouds ay napakalakas, at ang Fire Lion ay isang Great Imperial Beast. Ang Pellet Kings clan ay hindi maaaring magpadala ng mga emperador para gawin ito. Bastos talaga. Dahil sa ganoong paraan, tayo na mismo ang kunin. Malamig na ngumiti ang lalaking nagsalita. Naglabas sina Rufang at Ruyon ng fire energy sa mga taong iyon. Nakakatakot ang kanilang apoy. Brother Lin Fang, pumunta ka sa likod ko. Sabi ni Yao Yao, tumalon pa sulong. Naglabas din siya ng apoy sa hangin. Ang kanyang apoy ay kakaiba at kahanga-hanga. Paano ko hahayaang protektahan ako ng isang batang babae? Nagkibit balikat si Lin Fang at humakbang pasulong. Lumapag siya sa tabi ni Rufang at Ruyon at sinabing, kung sasalakayin mo sila gamit ang iyong apoy, maaari mo ba silang sirain? Nagulat si Rufang at Ruyon. Kung ang kanilang apoy ay umabot sa mga Great Emperor, sila ay talagang mamamatay. Sila ay mula sa isang angkan ng mga alchemist, ang kanilang lakas ng apoy ay nakakatakot, at mayroon din silang uri ng apoy na daw. Natural. Tumanggo si Rufang. Kung ang pag-atake natin ay umabot sa kanila, mamamatay sila, oo. Sige, maglalabas ako ng Wind Cosmic Energies. Bulong ni Lin Fang. Walang pakialam si Rufang at Ruyon. Isang nakakatakot na unos ang nagsimulang umungot. Ang kanilang mga kasuotan ay pumapalpak sa hangin, at ang kanilang bilis ay bumilis. Ang lakas ng hangin ng bakanteng espasyo at ang kanilang mga enerhiya ay pinagsama-sama. Kumunat ang noo nila. Napakalakas ng kosmikong enerhiya ng hangin. Maging ang mga Great Emperor ay naglat. Kasabay nito, lumitaw ang gininto ang walang laman na enerhiya ng hangin sa kalangitan. Ang mga Great Emperor ay nagulat at nagtinginan sa isa't isa. Dalawang Great Emperor ang bumaril ng sabay-sabay, at habang ginagawa nila, isang hindi nakikita at hindi nakikitang lakas ng dawang pumuno sa hangin at lumipat patungo kay Lin Fang. Humanda sa pag-atake. Sigaw ni Lin Fang. Pagkatapos, kumikinang ang kanyang makajos na kamalayan. Kasabay nito, nagsimulang mag-intertwine ang mga gintong cosmic energies. Kasabay nito, mas mabilis ang paggalaw ni Rufang at Ruyon kaysa sa mata. Constriction. Malakas na sigaw ni Lin Fang. Sa isang iglap, pinalibutan ng walang laman na unos ang dalawang Great Emperor at hinigpitan sila. Pareho silang nagtaas ng kamay para maputol ang deployment spell. Kasabay nito, nagsimula silang pasulong at kumikinang ang nakasisilaw na mga ilaw ng apoy. Mamatay. Malamig na sigaw ni Lin Fang. Naninigas ang mukha ng dalawang cultivator. Isang nakakatakot na lakas ng espada ang bumungad sa kanila mula sa likuran ng sandaling iyon. Hindi, dalawang dambuhalang gintong espada. Nagbago ang ekspresyon nila. Si Rufang at Ruyon ay tumalon pasulong at sinira ang kanilang mga pag-atake, at sa parehong oras, ang dalawang cultivator ay bumilis at lumapit sa kanila. Pumutok. Malakas na sigaw ng dalawang cultivator. Ang kanilang mga bolang apoy ay sumabog, at ang dalawang gintong espada ay nagkahiwalay. Gayunpaman, mas maraming tunog ng pagsipol ang kumalat sa kalangitan. Deployment spell. Naninigas ang mukha ng dalawang cultivator. Ang deployment spell na iyon ay hindi masyadong malakas, at hindi maaaring magdulot ng banta sa kanila, ngunit tinapi sila ni Rufang at Ruyon. Maaaring sirain sila ng kanilang mga bolang apoy. Itinuro ng isa sa kanila si Rufang at isang bolang apoy ang bumaril patungo sa kanya. Kasabay nito, ang isa ay nagunat ng kanyang braso at nagsimulang mag-alab ang kapaligiran. Mamatay. Malamig na ngumiti si Lin Fang. Sa isang iglap, isang death sword ang gumalaw patungo sa dalawang Great Emperor. Iyon ang kanyang nihility sword, isang nakamamatay na espada. Kasabay nito, ang mga walang laman na ilaw sa deployment ng espasyo ay lumitaw at kumat. Sa likuran nila sa kalangitan, nagsimulang mag-intertwine ang mga deployment lights at hamarang sa kanilang daanan. Tulong. Sigaw ng isa sa kanila. Sa isang iglap, ang dalawa pang Great Emperor ay sumimangot at tumakbo pasulong upang tumulong. Mamatay. Isang visible at intangible death sound wave na lakas ang lumipat patungo sa unang dalawang Great Emperor at tumagos sa kanilang eardrums. Kasabay nito, dumating din sina Rufang at Ruyon, ang kanilang mga bolang apoy ay bumaril patungo sa ulo ng mga Great Emperor. Asar. Ang mga mukha ng dalawang cultivator ay lubhang nagbago. Gayunpaman, mas mabilis ang kanilang mga kaaway, lalo na sa deployment spell at death sword. Lumaban lang sila, hindi sila makatakas. Ang dalawang bolang apoy ay naging dalawang nakakatakot na dragon at winasak ang kanilang mga atake. Ang mga bolang apoy ay hinigop pa ang kanilang mga kaluluwa habang sila ay nasusunog sa isang iglap. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2137, mga grupo ng iba't ibang antas. Napakalakas ng apoy, iniisip ko kung ano ang ginamit nila upang makakuha ng ganoong apoy. Naisip ni Lin Fang nang makita niya ang apoy ni Rufang at Ruyon, humanga siya. Madali nilang masunog ang dalawang Great Emperor hanggang mamatay. Gayunpaman, ang kanilang apoy ay hindi mukhang agresibo at brutal, ito ay nakamamatay lamang. Maraming cultivator ang may sariling mga lihim, ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay ganoon din.
Mayroon silang sariling deployment spell, at ang malalakas na cultivator mula sa Red Clouds ay ganoon din. Ang dalawa pang Great Emperor ay tumigil sa paggalaw. Namutla na ang kanilang mga mukha. Dalawang Great Emperor ang nasunog hanggang mamatay. Kahit na mga gwardya sila sa Pellet Kings clan, hindi sila kadugo sa clan. Hindi sila kasing lakas at talino gaya ng mga direktang inapo ng angkan, ngunit sila ay mga Great Emperor pa rin mula sa Godly Cloud City, kaya sila ay talagang malakas, at ngayon ay dalawang Great Emperor ang napatay ng napakabilis. Bumalik at ipaalam kay Wang Sheng na kung mayroon siyang mas tusong paraan para makitungo sa mga tao, maaari siyang maghintay ng 3 araw at gamitin ang mga ito. Hindi ako makapaniwalang nagpadala siya ng mga asasin para magnakaw ng mga bagay-bagay, nakakaawa naman. Malamig nang inisi ni Rufang. Nagkatinginan ng dalawang Great Emperor, tumalikod, at umalis. Minamaliit nila ang lakas ng kanilang mga kaaway. Dalawang Great Emperor ang napatay, at kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban, mamamatay din sila. Maraming tao ang nakapansin sa laban ng iyon at nagbuntong hininga. Ang mga taong iyon mula sa Red Clouds ay tunay na mga henyo, hindi nakakagulat na naglakas loob silang lumaban sa mga tao mula sa Pellet Kings clan. Hindi lang sila malakas sa gamot, ngunit nakakatakot din silang malalakas na mandirigma. Tumingon sina Rufang at Ruyon at tumingin kay Linfeng, hindi itinatago ang kanilang pagkagulat. Linfeng, napakalakas ng iyong deployment spells. Maaari mong i-condense ang cosmic energies para makapagbigay ng deployment spells ng napakabilis, isa ka ng dakilang scholar. Ang deployment spells ni Linfeng ay kasing advanced ng kanilang mga medikal na kasanayan. Medyo malakas na sila sa level nila. Si Linfeng ay hindi lamang mula sa isang mayaman at makapangyarihang angkan, siya rin ay napakatalino. Isang magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanya bilang isang deployment spellcaster. Napaka-agresibo din ng iyong apoy. Binalik ni Linfeng ang papuri. Alam niyang isa na siyang dakilang scholar sa mga tuntunin ng deployment spells, ngunit hindi ito kakaiba sa kanyang paningin. Hindi ko akalain na magiging napakalakas ng iyong deployment spells, kapatid na Linfeng. Tumisi si Yao Yao. Mukhang magtatagumpay tayo sa Yeklan. Oo, hindi ka panipaniwala ang deployment spells ni Brother Linfeng, isa na siyang dakilang scholar. Napaka-talented din niya. Pwede tayong lahat magkapit kamay. Gayunpaman, kung gusto nating maging tunay na kalahok ng pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, kailangan pa rin nating magsanay. Ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap ay nagaganap kada daang taon, magkakaroon ng maraming henyo. Ang ilan sa kanila ay mga hayop, ngunit hindi magiging kwalipikado. Sabi ni Ruyon sa kanila. Lahat sila ay kailangang gumawa ng mga pikap. Maraming tao ang hindi nagkaroon ng pagkakataong lumahok sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, kabilang ang ilang tao na itinuturing na hindi kapanipaniwalang mga henyo. Ito ay normal bagaman. May mga henyo sa mga henyo. Bukod dito, si Wang Sheng, ang 4 na taong ito, ang malalakas na cultivator ng Dev Amara Thunder Clan, lahat ng mga taong iyon ay mga henyo, ngunit sa Godly Cloud City, sila ba ang pinakamagaling? Hindi kinakailangan. Kahit na hindi nila nagawang tumayo sa tuktok ng hagdan, maaari silang tumayo sa pangalawa. Ngunit may malalakas na cultivator mula sa lahat ng rehiyon sa Godly Cloud City sa mga araw na ito, kaya maraming tao ang maaaring tumayo sa tuktok. Ang mga henyo mula sa ibang mga rehiyon ay ang pinakamahusay na mga henyo sa kanilang mga rehiyon, kaya gaano sila kalakas kumpara sa ibang mga henyo sa Godly Cloud City. Tiwala si Ruyon na siya ay isang mahusay na alchemist at isang mahusay na manlalaban, ngunit hindi niya pinalaki ang kanyang sarili. Natitiyak niyang wala siyang potensyal na tumayo sa pinakatuktok ng hagdanan sa Red Clouds, kaya mas maliit pa ang tsansa niya sa ibang mga rehiyon ng Continent of the Nine Clouds. Mabilis na umalis ang grupo nila sa lugar. Ang Ye Clan ay isang ancient holy clan sa Godly Cloud City. Sila ay isang level 3 na maimpluwensyang grupo. Sinabi na ng mga dambana sa lahat kung sino ang mga maimpluwensyang grupo sa level 1. Ang 4 na pangunahing grupo ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sila ay nasa pinakatuktok ng silangang bayan, at kinilala sila ng mga dambana. Ibig sabihin, ang 4 na grupong iyon, kapag nagsanib sanhi, ay mga mapanganib na kapangyarihan sa Godly Cloud City. Hindi sinubukan ng mga shrine na paboran ang sinuman, ginawa nila ang mga bagay ng maayos. Ang 4 na angkan na iyon ay maaaring magpadala ng ilang tao sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, sila ay naglaan ng mga posisyon. Maaari rin silang pumunta sa panloob na lungsod upang manood. Gayunpaman, maraming tao ang dumating sa Godly Cloud City mula sa ibang bansa. Hindi sila maaaring umasa lamang sa lakas upang piliin ang mga ito ay masyadong mahirap at halos imposible upang suriin. Kailangan nilang makipagtulungan sa mas maliliit na angkan upang pumili ng mga tao. Ang mga taong sapat na malakas ay maaaring masuri ng 4 na pinakamalaking angkan. Ang maliliit na angkan na iyon ay ang tinatawag na level 3 na grupo. Malakas ang level 2 group, ngunit hindi sila kinilala ng shrines. Hindi nila gustong maliitin ang kanilang sarili at gumawa ng mga konsesyon. Ang Deva Mara Thunder Clan at ang Pellet Kings Clan ay kabilang sa kategorya ng tinatawag na level 2 groups. Ang Ye Clan ay may maraming malalakas na cultivator, ngunit marami sa kanila ay may antas ng cultivation na kabilang sa 3 antas.
Mayroon silang ilang matataas na antas na emperador, Great Emperor, at Celestial Emperors. Ngunit bakit kailangan nila ng level 3 na tao at hindi ang ibang mga emperador? Dahil kung hindi ka umabot sa ganoong antas, 100 taon mula ngayon, hindi ka posibleng magkaroon ng pagkakataong sumali, kahit na mga henyo. Kung ang isang tao ay hindi naging isang mataas na antas na emperador sa oras ng pagpupulong, pagkatapos makalipas ang 100 taon, dapat silang maging mga Celestial Emperor. Ilang tao ang naging Celestial Emperors, at kung sino man ang nagtagumpay na maging isang Saint Emperor sa loob ng 100 taon, maaari na lang silang direktang pumunta sa isang shrine. Gaano kasigla? Sigurado akong masigla rin ang ibang ancient holy clans, naisip ni Linfang nang pumasok siya sa Ye clan. Mayroong maraming malalakas na cultivator, at ang kanilang chi ay pambihira. Sa mga taong gustong sumali sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, walang mahihina. Brother Rufang, bumalik ka na. Bulalas ng isang binata ng sandaling iyon. Masayang ngumiti si Rufang at ang iba nang makita siya. Nagtinginan silang lahat ng malapitan. Brother Ye, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ang aking bagong kaibigan na si Linfang. Katulad natin siya, pumunta siya dito para sumali sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Inirekomenda namin siya sa Ye clan. Sabi ni Rufang, nakangiti sa binata. Pagkatapos, tumingin siya kay Linfang at sinabing, ito si Yening mula sa Ye clan. Dahil gusto siyang irekomenda ni Brother Rufang, sigurado akong mapagkakatiwalaan si Brother Linfang. Ngunit kailangan nating ipaliwanag sa kanya ang ilang bagay. Kahit sino pa ang pumunta sa Ye clan, kailangan nilang dumaan sa proseso ng aplikasyon para may rekomenda namin sila sa 4 na pinakamalaking grupo. Dapat tayong maging responsable, ang meeting ng kontinente ng Siyam na Ulap ay napakahalaga. Huwag kang masaktan, Brother Linfang. Mangyaring sumunod sa mga patakaran, kapatid na Ye. Sagot ni Linfang na may magalang na ngiti. Hindi siya ma-offend dahil sa rules. Ang Ye clan ang magiging unang hakbang, kaya kailangan niyang dumaan sa proseso ng aplikasyon. Pagkatapos, kailangan niyang kumuha ng pagsusulit sa 4 na angkan at kung magtagumpay siya, bibigyan siya ng pahintulot na lumahok sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Maraming salamat sa iyong pag-unawa, Brother Lin. Sabi ni Yening, nakipagkamay kay Linfang. Tumisi siya at sinabing, halika, parami ng parami ang mga henyo sa Ye clan sa mga araw na ito. Lahat sila ay maaaring magtipon at makipag-usap ng malaya tungkol sa paglilinang. May mga tao mula sa bawat rehiyon ng kontinente ng Siyam na Ulap, lahat sila ay may iba't ibang pangunawa sa paglilinang. Ang pagpapalitan at pag-aaral sa isa't isa ay lubhang kapakipakinabang para sa lahat. Sige, tara na, tumanggo si Rufang. Dinala sila ni Yening sa isang malawak na lugar na may martial arts stage. Maraming tao ang naka-cross-leg sa harapan nito. Tumiti si Yening at sinabi sa kanila. Nakakamangha ang atmosphere kapag napakaraming henyo ang nagtitipon-tipon sa isang stage na tulad nito. Kumislap ang mga mata ni Linfang. Pinag-aralan niya ang lahat ng mga taong nakaupo na naka-cross ang paa. Pambihira silang lahat. Ang makakita ng napakaraming malalakas na cultivator sa paligid ng isang entablado ay posible lamang sa Godly Cloud City. Mayroong daan-daang mga henyo dito. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa paglilinang, ang ilan sa kanila ay tungkol sa mga bagay na hindi nila napagkasunduan. May mga taong nakatayo din sa entablado ng labanan at nakikipaglaban. Ang mga natalo ay natural na umalis. Linfang, kapag sinabihan tayo ng Ye clan na makipagpalitan ng mga pananaw sa cultivation sa iba, nangangahulugan ito na kung mabaigo tayo, aalisin tayo at maaari tayong umalis. Sabi ni Rufang kay Linfang ng telepatiko. Naiintindihan niyon ni Linfang. Napakaraming henyo ang naririto, lahat sila ay ambisyoso at mapagmataas. Kung hindi sila sumang-ayon sa isang bagay, maaari nilang ihambing ang kanilang sarili, at ang mga natalo ay maaaring umalis. Si Rufang at ang iba ay mga dayuhan. Umupo sila. Si Rufang ay nagsalita tungkol sa apoy at gamot. Nagsalita si Linfang tungkol sa deployment spells, paanong hindi nila gustong ikumpara ang kanilang mga sarili. Brother Linfang, unang araw mo dito, maupo ka. Nakangiting sabi ni Yening. Tumanggo si Linfang, ang kalikasan ay tatahakin ito. Umupo si Linfang sa isang lugar kasama si Rufang at ang iba pa. Ang Great Imperial Beast ni Linfang ay nakaupo sa likuran niya, mahinahon at payapa. Ang tatlong lakas ng mga cultivator ay tumutukoy sa kanilang init ng ulo. Kung ang kanilang tatlong enerhiya ay makapangyarihan, sila ay may talento, ang gayong mga tao ay maaaring magsanay ng paglilinang ng walang mga inhibitions at masaya. Ang ganitong mga tao ay maaaring umunlad ng walang hadlang. Ang paglusob ay madali para sa kanila. Kung ang tatlong enerhiya ng isang cultivator ay hindi magkakasuwato, kung sila ay ginulo, paano sila uunlad? Ang mga taong may talento lang ang makakalaban ng maayos. Mabagal na sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Hindi siya nagsasalita ng malakas, ngunit narinig siya ng lahat. Ito ay ang kanyang sariling pananaw sa paglilinang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2138. Unang. Pagkatapos noon, maraming tao ang napangiti. Naintindihan nila ang ibig sabihin. Ang lahat ay mahalaga sa landas ng paglilinang, ang tatlong enerhiya na sinabi niya ay ang lakas ng dugo, pisikal na lakas, at lakas ng daw.
Hindi sila magkukulang ng anuman nito, ngunit normal na ang mga cultivator ay kailangang tumuon sa isa sa kanila kung minsan. Iba-iba ang pag-unlad ng lahat. Maraming tao ang gustong tumuon sa isa at itinuturing itong pinakamahalaga. Marahil ay sinubukan lang din ng ilang tao na kumbansihin ang kanilang sarili. Kung walang magandang pisikal na lakas, paano ka magkakaroon ng katawan ng isang Saint Emperor, paano mo malalampasan ang kamunduhan at makakamit ang kabanalan? May nagsalitang iba, nakangiting walang pakialam at hindi tinitigan ang kausap. Walang imak ang kausap lang, pero tinitigan siya. Naghihintay siya. Ang mga cultivator ay naghahanap ng kaliwanagan. Ang Chiliocosm ng Great daw ay naglalaman ng 10,000 bagay ng paglikha. Tanging ang mga taong lumaya mula sa Chiliocosm ng Great daw ang makakalampas sa kamunduhan at makakamit ang kabanalan. Mahinahong sabi ng taong iyon. Siya ay nagsasalita tungkol sa Tao at mga prinsipyo. Parang walang emosyon siya. Iba talaga ang sinasabi niya sa unang nagsalita. Ang una ay parang malaya at walang pidgel, mukha siyang ganoong tao. Yung isa naman ay gwapo at walang ekspresyon, malamig at walang emosyon. Kaya ang ibig mong sabihin ay mas makapangyarihan ang daw mo kaysa sa akin. Sabi nung unang tao habang nakatingin sa mukhang walang emosyon. Parang walang pakialam siya. Mas malakas kaysa sa iyo, hindi ba babasa? Sagot ng pangalawa sa parehong tono. Mukha siyang confident at sure. Kaya subukan natin at makikita natin. Malamig na ngumiti ang una. Alam niyang gustong subukan ng iba. Sa Yeklan, hindi ka makakapatay ng tao. Guest kami dito. Ibibigay ko ang mukha ng Yeklan, kasi kapag lumaban ako, wala akong emosyon. Sabi ng pangalawa. Sinasabi niya na ayaw niyang lumaban dahil gusto niyang bigyan ng mukha ang Yeklan. Kapag siya ay lumaban, ito ay pumatay. Nagulat ang isa at hinatak ang mahabang mukha, tumingin siya kay Yaning at sinabi. Yaning, pwede ba kaming maglaban hanggang kamatayan, maaari ba? Ha? Hinatak ni Yaning ang mahabang mukha. Tumingin siya sa kanila, ngumiti ng pilit at tumango. Dahil pareho kayong determinado, mangyaring gawin. Ngunit ang pinakamahusay ay hindi pa rin pumatay ng sinuman. Naunawaan ng karamihan na si Yaning ay nagsasabi niyan bilang magalang. Sa totoo lang, wala siyang pakialam sa pagkamatay ng mga iyon. Nandoon siya para pumili ng mga manlalaban. Ang mga natalo ay inalis. Para sa kanya, namatay man o naalis ang mga taong iyon, walang pinagkaiba. Siya ay pinuno lamang ng silangang bahagi. Ipinagbawal ng Yeklan ang mga labanan hanggang kamatayan para lang maiwasang mapunta sa isang magulong sitwasyon. Kung magkasundo ang magkabilang panig, wala silang tutol. Ang cultivator na iyon ay biglang napatayo nang marinig niya iyon, at biglang, ang kanyang tatlong enerhiya ay sumabog ng paputok patungo sa isa pang binata. Tumalon siya pasulong at isang nakakatakot na enerhiya ang lumipat patungo sa kanyang kalaban. Gusto niyang atakihin ang puso at kaluluwa ng kanyang kaaway. Ang kanyang mga enerhiya ay sumasabog. Napakalakas ng lalaking iyon. Siya ay dapat na kasing lakas ng malakas na cultivator ng Dev Amara Thunderclans cultivator. Talagang henyo siya. Kalmadong pagmamasid ni Rufang. Gayunpaman, tumawa si Yao Yao at sinabi, Brother Rufang, siguradong mas malakas ka kaysa sa kanya. Tumawa si Rufang, nagbigay ng walang katiyakang tugon. Sa wakas ay tumayo ang walang emosyong cultivator at mahinahong pinakawalan ng kanyang chi. Walang nakakatakot na chi. Gayunpaman, sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang hakbang pasulong at ang walang emosyong enerhiya ay nagsimulang umugang. Gaano kalamag. Ang lakas ng walang emosyong mandirigma ay malamig-lamig. Nakaramdam ng lamig ang lahat. May impresyon ng mga tao na sila ay nagiging walang puso. Emotionlessness daw. Mukhang nagulat si Rufang at ang iba pa. Ang taong ito ay napakalakas. Siya ay mas malakas kaysa sa kanyang kalaban, na sa gayon ay kailangang maging lubhang mapagbantay. Ang enerhiya ng walang emosyon na manlalaban ay sumanib sa lupa at langit, na sumasalamin sa cosmos. Sa landas ng paglilinang, ang daw ang pinakamahalagang bagay, ang pagiging walang emosyon ay isang perpektong paraan upang makamit ang kaliwanagan. Mahinahong sabi ng taong iyon. Ang kanyang mga enerhiya ay patuloy na sumasalamin sa lupa at langit. Muli siyang humakbang pasulong, ang walang emosyong hangarin ay umusbong mula sa kanyang katawan at tumusok sa katawan ng kanyang kalaban, na pinawi ang kanyang emosyon. Ang isa na nagbigay ng higit na kahalagahan sa tatlong enerhiya ay inapi, ang kanyang mukha ay namutla ng nakamamatay. Pinalibutan siya ng emotionless intent. Sa landas ng paglilinang, ang daw ang pinakamahalagang bagay, ang pagiging walang emosyon ay isang perpektong paraan upang makamit ang kaliwanagan. Iyon ay mayabang, ligaw, at rahas. Umalangaw ito sa buong stage. Mamatay. Paputok na sigaw ng una, lumalabas ang kanyang tatlong lakas habang tumindi ang kanyang galit. Gusto niyang sirain ang walang emosyong mga enerhiya, ngunit ang walang emosyong cultivator ay gumawa ng panibagong hakbang, milyon-milyong mga sinulid ng walang emosyong enerhiya ang tumutusok sa kanyang katawan. Ang kawalan ng damdamin daw ay hindi mapigilan. Kahit ang lupa at langit ay hindi ito mapipigilan. Patagang sabi ng walang emosyong cultivator. Ang kanyang enerhiya ay umaalingaw pa rin sa lupa at langit. Muli siyang humakbang. Ang tatlong enerhiya ng kalaban at kapangyarihan ng Dao ay agad na nawasak. Sa wakas, naiwan siyang nakatayo doon na walang chi. Gaano kalakas. Nang makita iyon ng karamihan, nagulat sila at napakunot ang noo. Nakakatakot ang lalaking ito.
Lahat sila ay mga henyo, nagmula sila saan man sa kontinente ng siyam na ulap. Ngunit akala nilang lahat ay isang tunay na henyo ang taong ito. Madali lang siyang nakapatay ng isa pang henyo. Walang makakapigil sa emotionless daw. Nawala ang walang emosyong enerhiya. Sa wakas ay naunawaan ni Lin Feng kung bakit ginawa ni Empress Shi si Qiu Yuzin na magsanay ng walang emosyong paglilinang. Si Qiu Yuzin ay hindi pa naging ganoon kalakas, ngunit ang paglilinang ng walang emosyon ay napakalakas at nakakatakot. Pinatunayan lang ng lalaking ito. 3,000 thread ng walang emosyong lakas, ang 3,000 deadly technique, Prince Wuqing, ikaw si Prince Wuqing. Bulalas ng isang tao sa sandaling iyon, mukhang natigilan. Nagbago ang ekspresyon ng lahat, at nakatingin sa kanya. Ang mga taong iyon ay nagmula sa Dark Knight region, kaya nakilala nila siya, ngunit ang mga tao mula sa ibang mga rehiyon ay hindi. Sikat ba si Prince Wuqing? Sa kontinente ng siyam na ulap, mayroong siyam na rehiyon, na may kaunting komunikasyon sa pagitan nila. Sa makatuwid, kahit na sikat si Prince Wuqing sa kontinente ng siyam na ulap, kakaunti ang nakakakilala sa kanya sa ibang mga rehiyon. Walang pakialam na sinulyapan ni Wuqing ang tagapagsalita at bumalik sa kinauupuan niya kanina. Mukha siyang kalmado at malayo. Kahit na hindi niya kinumpirma ito, naiintindihan ng lahat kung sino siya. Si Prince Wuqing ang unang master ng Dark Knight region. No wonder napakalakas niya. Ang binatang iyon ay nakatayo sa tuktok ng Dark Knight region kasama ng mga emperador. Kahit sa entablado ng Yeklan, ipinakita niya ang kanyang lakas. Sikat na sikat si Prince Wuqing. Kumislap ang mga mata ni Yao Yao. Sinabi ni Lin Feng. Si Prince Wuqing ang unang master ng Dark Knight region, kaya sikat siya, oo. Unang master ng Dark Knight region. No wonder napakalakas niya. Nakapatay siya ng isang henyo na may kapangyarihan ng Dao. Mukhang natigilan si Rufang. Ang lakas talaga ng lalaking iyon. Brother Lin Feng, ikaw ay mula rin sa Dark Knight region, sino ang mas malakas sa pagitan mo at ni Prince Wuqing? Tanong ni Yao Yao, nakangiti. Yao Yao. Saway ni Ziling, pinaikot ang kanyang mga mata. Hindi siya nag-isip bago magsalita. Dahil si Wuqing ay ang unang master ng Dark Knight region, paano magkakaroon ng mas malakas kaysa sa kanya sa parehong antas ng cultivation? Hindi pa kami nag-away, kaya hindi ko alam. Nakangiting sagot ni Lin Feng. Tumisi si Yao Yao at binigyan ng mapanuksong tingin si Ziling. Maraming tao ang nanatiling tahimik dahil kay Prinsipe Wuqing. Hiniling na ni Yaning sa isang tao na itapon ang bangkay. Gayunpaman, walang nagsasang anuman. Hindi nila akalain na naroon ang unang guro ng isang rehiyon, sa Yeklan. Huwag makaramdam ng kakaiba, ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa paglilinang. Kung hindi mo gustong makipag-usap, mangyaring sabihin sa akin ang tungkol sa mga unang masters ng bawat rehiyon, ikalulugod kong malaman ang higit pa. Sabi ni Yaning na binasag ang katahimikan at nakangiti. Brother Yaning, sino ang unang master ng Godly Clouds? Tanong ng isang tao. Tama, ang Godly Clouds ay ang gitnang rehiyon, ang mga henyo ay kadalasang nagmumula dito. Maraming mga henyo dito. Gusto ko ring malaman ang tungkol sa First Master of Godly Clouds. Sabi ng iba. Lahat sila ay gustong malaman ang higit pa tungkol sa mga henyo ng Godly Clouds. Pagkatapos ng lahat, napakaraming malalakas na cultivator ng Huangqi layer ang nagtipon doon, ang mga tao sa ibang antas ng cultivation ay magkasama. Ang Godly Clouds ay ang gitnang bahagi ng Continent of the Nine Clouds, kaya syempre, mas marami ang mga henyo doon. Mas malakas ba doon ang pinakamalakas na cultivator ng Godly Clouds? Halimbawa, sino ang pinakamalakas na master ng siyam na rehiyon? Ang unang guro ng makajos na ulap. Tumiti si Yaning at tumingin sa malayo sa isang solemna at magalang na paraan. Makikita ng isang tao na hinahangaan din niya ang First Master of Godly Clouds. Ang First Master of Godly Clouds ay nagmula sa Holy Mountain, halos lahat ng nanggaling doon ay henyo. Karamihan sa ating mga apex henyo ay nagmula din doon. Sabi ni Yaning, ngumiti ng manipis. Lahat ay tumingin solemna at magalang sa kanyang mga salita. Holy Mountain, narinig na ito ng ilang tao noon pa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2139. Mga salita ni Wuqing. Ang Holy Mountain ay isang maalamat na lugar para sa Godly Clouds. Ang pangalan mismo ay nagpakita kung gaano sila kahanga-hanga. Banal. Ang pinakalayunin ng mga tao ng Holy Mountain ay maging isang Saint Emperor. Kahit na ang ilang mga tao mula sa ibang mga rehiyon ng kontinente ng siyam na ulap ay nakarinig ng Holy Mountain. Ang unang Master of Godly Clouds ay mula sa Holy Mountain. Ang kanilang mga banal, Buddhist monghe, Confucianist monghe, cultivator ng espada at iba pa. Sikat lahat. Ang mga tao mula sa Holy Mountain na hindi masyadong malakas ay hindi makakababa sa bundok, at kung gagawin nila, hindi sila pinapayagang sabihin na sila ay mula sa Holy Mountain. Sa makatuwid, kapag lumitaw ang mga tao mula sa Holy Mountain, lahat sila ay napakalakas at may talento. Ang First Master of Godly Clouds ay hindi lang isang Confucianist o sword cultivator, isa siyang Confucianist sword cultivator. Mataimtim na paliwanag ni Yaning. Nagulat ang mga tao. Isang Confucianist, na napakabihirang sa kontinente. Ang kanilang lakas ay partikular, at ang kanilang espiritu ay bihira. Ang mga monghe ng Confucianist ay kadalasang mayroong mga espiritu ng libro at nag-aral ng mga kasulatan ng Confucian.
Mahigpit nilang ipinatupad ang mga alituntuning natutuhan nila sa Holy Scripture, at pinag-aralan nila ang pinagmulan ng 10,000 bagay ng paglikha. Ang mga monghe ng Confucianist ay mas bihira pa kaysa sa mga mongheng Budista. Ang tatlong pinakatanyag na uri ng mga cultivator sa Holy Mountain ay ang mga monghe ng Budista, mga monghe ng Confucianist, at mga nagtatanim ng espada. Ang First Master of Godly Clouds ay parehong Confucianist monghe at cultivator ng espada. Si Hua Qingfang ay parehong nagsasanay ng Confucianism at pagtatanim ng espada. Kasabay nito, naiintindihan din niya ang dalawang uri ng lakas ng Dao. Ang una ay Celestial Sound Dao, ang isang salita ay maaaring maging 10,000 bagay ng paglikha, ang isang salita ay maaaring pumatay ng libu-libong tao. Ang kanyang boses ay kanyang Dao. Ang pangalawa ay nakamamatay. Ang kanyang espada ay sumusunod, ang kanyang pananalita ay nagpoprotekta sa kanyang espada. Isa siyang mamamatay, kaya niyang gumawa ng kahit anong pagbabago sa mundo. Hindi man lang nang ahas si King Ningren na saktan si Hua Qingfang. Iniisip ng mga tao na magiging Saint Emperor siya. Nang marinig ng karamihan ang tungkol kay Hua Qingfang, sumimangot sila. Gaano kakilakilabot? Hindi man lang nang ahas si King Ningren na saktan si Hua Qingfang, isang magiging Saint Emperor. Maraming tao ang tumingin kay Prinsipe Wuqing. Siya ang unang master ng Dark Knight region, mas mahina ba siya kaysa kay Hua Qingfang? Maraming tao ang nagsimulang mag-isip na sila ay mahina. Mayroon silang impresyon na hindi nila magagawang makipagkompetensya sa mga taong tulad ng mga unang masters. Sa totoo lang, tama sila, walang sino man sa kanila ang makakalaban sa First Masters. Dalawang uri ng Dao, ang unang guro ng makajos na ulap ay dapat na napakalakas, isinasaalang-alang si Lin Feng ng may pag-iisip. Naisip niya ang kanyang mga kalaban. Sa pagkakataong ito, sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap, makikita niya ang Siyam na unang masters ng kontinente ng Siyam na ulap, at makikita rin niya ang mga unang babae, bagamat hindi niya alam kung makakalaban nila ang unang masters bagaman. Magkakaroon din ng mga kakaibang nilalang na nabuhay muli, tulad ng may espiritual na deployment body o Saint Chanho. Nakakatakot din ang mga taong iyon, at naroon din ang 13 Young Beastmasters at si Chun Qiu. Mas determinado si Lin Feng kapag iniisip ang mga ito. Siya ay umaangat sa tabi ng gayong mga tao. Ang mga taong iyon ay lalaban, at ang kanilang mga laban ay magiging kahanga-hanga at kahanga-hanga. Siyempre, kahit na ang unang masters ay napakalakas, maraming mga henyo ang darating at lalahok sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap, at maaaring matalo sila ng ilang tao. Sa bawat oras, ilang masters ang natatalo. Ang pinakamahusay na pagpapakita para sa masters ay isang beses ng 4 sa kanila ang napunta sa nangungunang 10, na wala pang kalahati sa kanila. Marahil ay isang potensyal na unang guro ang kasama natin ngayon. Sabi ni Yaning, masayang nakangiti nang makitang tahimik ang lahat. Nagbalik sa katinoan ng lahat at tumigil sa pangangarap ng gising. 4 na masters sa nangungunang 10, iyon ang kanilang pinakamahusay na pagganap. Dapat mayroong mga nakakatakot na cultivator sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap. Akala ng maraming tao, ngunit hindi rin nila sineseryoso ang mga salita ni Yaning. Kahit na ang 10 masters ay hindi makayanan ang lahat na mapunta sa nangungunang 10, sila ay malamang na lahat ay napunta sa nangungunang 20-30, na kung saan ay hindi ka panipaniwala. Marami sa kanila ang hindi maisip na makamit iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit na sila ay malakas, hindi nila itinuturing ang kanilang sarili na pinakamalakas na cultivator ng kontinente ng Siyam na ulap. Ang unang master ng Red Clouds ay isang henyo. Natural alchemist din siya. Siya ay isang mahusay na manlalaban at isang mahusay na alchemist, Jiu Linghuang. Siya ay nag-aral ng 9 na uri ng espiritu, at 9 na uri ng apoy, nagagawa niyang mag-alab ang kalangitan, at kapag nagsanib ang kanyang 9 na apoy, nagbabago ang kanyang espiritu. Ang kanyang kapangyarihan ay sumasabog. Kaya niyang sunugin hanggang mamatay ang maraming ordinaryong Great Emperor. Sabi ni Ruyon. Maraming tao ang nagulat. Naiintindihan ng mga alchemist ang apoy, alam ng lahat na, dahil walang malakas na apoy, hindi maaaring maging alchemist ang mga tao. Dahil ang mga taong iyon ay mula sa makapangyarihang mga angkan ng mga alchemist, hindi sila maaaring maging mahina. Ang First Master of Red Clouds ay malamang na nakakatakot. Hihihi, hindi rin kapanipaniwala ang mga diskarte sa panggagamot ni Jiu Linghuang. Maraming mga alchemist ng Dichi Layer ang madalas na humihingi ng payo sa kanya. Sabi ni Yao Yao, na humahadjudyak sa tabi ni Lin Feng. Tumawa si Lin Feng nang marinig niya ito. Ang mga taong ito ay mga inapo ng mga hari. Malamang kilala nila ang First Master of Red Clouds. Lahat sila ay tila may pinakamalaking pagpapahalaga kay Jiu Linghuang. At mula sa ekspresyon ng mukha ni Yao Yao, madaling hulaan na gusto niya siya. Ako ay mula sa Supreme Clouds, ang unang-unang banal na Daoist Temple, nagsasanay kami ng mga nakakatakot na cultivator doon. Doon din nanggaling ang unang master. Mataimtim na sabi ng isang sumunod. Tumingin siya kay Prinsipe Wuqing at sinabi. Ang unang master ng Supreme Clouds, si Wu Yazi, ay tuso at masama. Nagsasanay siya ng mga pinakamataas na kasanayan at diskarte, tulad ng Supreme Emotion Destroying Technique. Sinisira niya ang 7 damdamin ng mga tao at 6 na pandaman na kasiyahan. Sa madaling salita, sinisira niya ang kanilang mga personalidad at ginaawa silang mga puppet. Supreme Emotion Destroying Technique.
Sumimangot ang karamihan, isa pang nakakatakot na cultivator na kayang sirain ang 7 emosyon ng mga tao, 6 na pandama na kasiyahan, at personalidad. Isang cultivator mula sa First Holy Daoist Temple. Kaya ang kanyang paglilinang ay katulad ng kay Wuqing. Hindi nakakagulat na nakatingin siya kay Prinsipe Wuqing. Ayos lang, itigil na natin ang pag-uusap tungkol sa mga bagay na iyon. Makikita natin ang mga taong iyon sa entablado ng pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Kalmadong sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Napatingin sa kanya ang lahat, ngunit ngumiti si Yaning at sinabi. Mabuti, sigurado akong lahat ay may potensyal na makapasa sa pagsusulit, makikita mo ang unang masters. Baka matalo pa sila ng ilang tao dito. Maraming henyo sa Siyam na rehiyon ng kontinente ng Siyam na Ulap. Hindi lang ang first masters. Halimbawa, nagmula ako sa Dark Knight region bago ako dumating sa Godly Clouds, sa Chitian Holy Town, ipinakita ng Animal District, isang ancient holy clan, kung gaano sila kalakas. Mayroon silang 7 tao na nasa tuktok ng Huangqi layer, at napakalakas nila. Nagsalita ang isang tao. Lahat ng tao mula sa Dark Knight region ay tumango. Sa katunayan, sinabi na bukod kay Wuju at ilang iba pa na maaaring makipagkompetensya sa Young Beastmasters, lahat ng mga henyo ng Chitian Holy Town ay hindi magagawa, na nagpatunay kung gaano kakilakilabot ang mga Young Beastmasters na iyon. Huwag kalimutan ang 2 henyo mula sa Holy City. Chu Chunkyu at Lin Fang. Pareho silang humakbang sa Holy Spirit Dynasty's Holy Way stage. Nakakatakot ang talino nila. Nang lumitaw ang Young Beastmasters noong huling pagkakataon, nakipaglaban si Lin Fang sa isa sa kanila sa isang matinding labanan. Oo, nakakatakot talaga si Lin Fang. Noon, kahit si Ji Chang at 7 pang henyo ay hindi nagawang patayin siya. Siya ay halos hindi matatalo. Sabi ng mga tao sa Dark Knight region. Ang mga tao mula sa ibang mga rehiyon ay hindi nakakakilala sa kanya, ang mga ito ay kilala lamang ng mga henyo mula sa kanilang sariling mga rehiyon. Hindi lang ang Dark Knight region ang may ganitong mga henyo. Ang mga henyo ng Dark Knight region ay sikat sa Dark Knight region lamang. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, baka hindi na sila ituring na mga henyo. Walang pakialam na sagot ng isang tao. Ang ilang mga tao ay walang pakialam sa mga rehiyon ng ibang tao. Gayunpaman, si Rufang at ang 3 iba pa ay nakatitig kay Lin Fang. Pinag-uusapan siya ng lahat. Si Yening ay nakatingin kay Lin Fang. Iyon ang Lin Fang na pinag-uusapan ng mga taong iyon. Kapatid na Lin Fang, ikaw ba ang pinag-uusapan nila? Tanong ni Yao Yao, nakangiti at humahajijek. Nang marinig siya ng mga miyembro ng Dark Knight region, lahat sila ay nagulat at tumingin kay Lin Fang. Tiningnan nila ang mukha ni Lin Fang at lumitaw ang malamig na ilaw sa mga mata ng ilang tao. Lin Fang, ikaw iyon. Nakita na ng taong iyon si Lin Fang sa isang labanan noong mga araw. Nagulat siya nang makitang naroon sina Lin Fang at Prinsipe Wuqing. Talaga, ako si Lin Fang. Sabi ni Lin Fang na tumatango. Hindi siya nagsinungaling. Sa sandaling iyon, tumingin si Prince Wuqing kay Lin Fang. Kilala ng lahat si Lin Fang sa Dark Knight region, sikat siya. Lin Fang, biglang sabi ni Prinsipe Wuqing. Nagulat ang lahat. Si Prince Wuqing ay malamig, at nakakagulat na siya ang nagkusa na magsalita. Tumingin si Lin Fang kay Prinsipe Wuqing. Walang pakialam na sinabi ni Prinsipe Wuqing. Lin Fang, pagkatapos mong sumikat, narinig ko na may mga taong nagsabi na malamang nakasing lakas ka ni Wuju. Kinukumpara ka rin nila Wuju sa akin. Sabi nila pareho kayong may potensyal na palitan ako bilang First Master ng Dark Knight region. Tapos, gumiti siya ng walang pakialam at biglang humagalpak ng tawa. Hindi naman siya mukhang mabait, mukha siyang malupit at palihim. Tumawa si Lin Fang. Hindi niya mapigil ang magsalita ang mga tao. Inihambing ng ilang tao si Wuju kay Wuqing sa kanyang harapan noon. Kahit na sa tingin ko sila ay katawa-tawa. Sana ay magustuhan ng mga tao si Wuju at hindi mo ako bibiguin. Hindi bababasa, hindi lang ako mula sa Dark Knight region ang tatayo sa tuktok, sana ang ibang mga tao mula sa Dark Knight region ay tumayo sa tabi ko sa taas. Walang pakialam na sabi ni Prince Wuqing. Tapos, tumayo siya at naglakad palayo. Mahinahon niyang sinabi, Yaning, kung walang importante, huwag mo akong istorbohin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2140, pagpapalitan tungkol sa mga espada. Pagkaalis ni Prinsipe Wuqing, muling naghiwa-hiwalay ang mga tao. May mga taong umalis ng mag-isa. Ang Yeklan ang namamahala sa silangang bayan, kaya malinaw na naghanda sila ng ilang lugar para kay Lin Fang at sa iba pa. Dahil malapit sina Rufang, Ruyun, at ang iba pa sa Yeklan, naghanda ang Yeklan ng magandang courtyard para kay Lin Fang. Hindi umalis si Lin Fang, nanatili siya roon, nagpractice ng kultibasyon ng mahinahon at nakipag-usap sa mga kapwa niya disipulo sa parehong oras. Nakarating na si Hao Qinglin at ang iba pa sa Godly Cloud City, ngunit nasa iba't ibang bayan sila. Nagpasya silang hindi na magtipon pa, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Magkikita sila sa entablado ng tagpuan ng kontinente ng Siyam na Ulap. Kung sino man sa kanilang grupo ang hindi matanggap bilang kalahok, maghihintay sila sa Godly Cloud City. Tungkol kay Mo Chen at Jing Xiaoyu, mahigpit na sinusubaybayan ni Lin Fang ang kanilang mga galaw dahil kasama nila ang Saint Emperor. Sila lang ang hindi pa nakakarating sa Godly Cloud City.
Hindi sinasadya ni Mo Chen na sumali sa meeting of the Continent of the Nine Clouds, gusto lang niyang pumunta sa Godly Cloud City upang tamasahin ang lungsod, at ang kanyang oras kasama si Jing Xiaoyu. Si Lin Fang ay nakaupo sa isang batong upuan sa kanyang courtyard, pinapanood si Narufang at Ruyun na gumagawa ng mga potion, gamot, pellets. Nag-aral na si Lin Fang ng medisina noon, ngunit mabilis siyang sumuko sa iba't ibang dahilan. Gusto niyang mag-focus sa cultivation at walang magtuturo sa kanya, at wala rin siyang magandang sangkap, kaya tumigil siya sa huli. Ngunit ngayon, nang makita ang mga taong iyon, napagtanto ni Lin Fang na ang gamot ay maaaring maging kahanga-hanga din. Ibang-iba ang ginagawa ng mga taong ito sa pinag-aralan niya noon. Brother Lin Fang, sa tingin mo ba nakakatuwa ang pagpipino ng mga pellets? Tanong ni Yao Yao, lumapit kay Lin Fang habang tumatawa. Iniisip ko kung gaano kakalakas sa pagpipino ng mga potion at pellets. Sina Rufang, Ruyun, at Ziling ay nag-aaral at tinatamad ka. Masayang sagot ni Lin Fang. Inilabas ni Yao Yao ang kanyang dila at nagpout, pagkatapos ay umupo sa tabi ni Lin Fang at nakangiting sinabi. Lahat sila ay nagsasabi na tamad ako. Kapatid na Lin Fang, sa Dark Knight region, sikat ka. Sa palagay ko napakalakas mo, tama ba? Mayabang si Prince Wuqing, matatalo mo ba siya o hindi? Nagulat si Lin Fang na napaka-curious nitong batang babae. Hindi ko alam kung gaano kalakas si Prinsipe Wuqing. Hindi ko alam kung matatalo ko ba siya o hindi. Sagot ni Lin Fang na nagkibit balikat. Tama ka, sabi ni Yao Yao, tumango, at ngumiti at sinabi. Pero sigurado akong matatalo siya ng kapatid ko. Iyong kapatid na lalaki. Tumingin si Lin Fang kay Yao Yao. May tiwala siya sa kapatid niya. Si Prince Wuqing ang unang master ng Dark Knight region, talagang napakalakas niya. Nagpractice siya ng walang emosyon na paglilinang, ang kanyang 3,000 na thread ng emotionlessness strength ay bumubuo sa mga pangunahing kaalaman ng kanyang 3,000 deadly technique. Napakalakas niya, ngunit sinabi ng maliit na batang babae na ito, nang may malalim na kabaitan, na ang kanyang kapatid ay napakalakas. Oo, napakalakas ng kapatid ko, sabi ni Yao Yao na may malawak na ngiti. Tumango lang si Lin Fang, nagbigay ng walang pag-aalinlangan na tugon. Sige, sana makilala ko siya balang araw. May biglang pumasok sa looban. Nagulat si Lin Fang at lumitaw ang malamig na ilaw sa kanyang mga mata. Nang maramdaman ng taong iyon ang malamig na tingin ni Lin Fang, tumigil siya at tumayo roon. Sinabi niya kay Lin Fang. Lin Fang, wala tayo sa Dark Knight region. Alam kong nandito ka, kaya pumunta ako para makita ka at makausap. Anong gusto mo? Salang pakialam na tanong ni Lin Fang. Gusto kong makita kung gaano ka katatag. Alam kong makakamove on na ako sa susunod na hakbang para sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Mahinahong sabi ng taong iyon. May sinaunang espada siya sa likod, malamang isa siyang cultivator ng espada. Pumunta ka para hamanin si Brother Lin Fang. Sabi ni Yao Yao, kumikislap ang kanyang mga mata habang sinasabi niya. Sige, Brother Lin Fang, turuan mo siya ng magandang leksyon. Hindi nakaimik si Lin Fang. Masyadong masigasig ang babaeng ito, hindi tumanggi si Lin Fang at sinabi. Pasok, kung ganoon. Pumasok ang lalaki sa looban at nakipagkamay kay Lin Fang. Ako ay mula sa Tianyuan Ancient City, Wanjiang Moyu. Magpalitan tayo ng kuro-kuro tungkol sa paglilinang, pakiusap, kamahalan. Isang nakakatakot na layunin ng sword ang pumuno sa hangin, na para bang milyon-milyong mga espada ang nahugot ng sabay. Mag-ingat ka, sabi ni Moyu. Mabilis na lumayo si Yao Yao para bigyan sila ng espasyo para lumaban. Lumipat si Moyu at ang kanyang lakas ng espada ay naglabas ng galit na mga huni. Isang invisible at intangible sword intent ang pumuno sa hangin. Parang milyon-milyong espada ang humahampas sa hangin. Ang mga ilaw ng espada ay kumikinang at hinugot ng lalaki ang kanyang espada. Isa itong ordinaryong espada, ngunit nang lumitaw ito sa harap ni Moyu, napagtanto ni Lin Fang na ito ay pambihira, isang hari ng mga espada. Isang walang katapusang layunin ng sword ang lumabas mula sa espada, na bumubuo ng puyo ng tubig sa paligid nito. Isang nakakatakot na lakas ang tumusok sa balat ni Lin Fang. Iyon ang tunay na layunin ng sword. Kahit na sinabi ng lalaki na gusto niyang makipag-chat at makipagpalitan ng kuro-kuro tungkol sa cultivation, sa totoo lang ay dumating siya para hamanin si Lin Fang. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Lin Fang. Tumiti lang siya at gumalaw din. Naglabas siya ng matayog na chi, na naging Holy Spirit Sword. Lumitaw ang mga bituin sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay naging matalas na espada, na naglalaman ng isang hindi kapani-paniwalang espada na si Dao. Mga cultivator ng espada. Huminto si Narufang at Ruyun sa pagkankak ng mga pellets at gulat na tumingin kay Lin Fang. Mamatay. Malakas na sigaw ni Moyu. Milyon-milyong espada ang tila namumuo sa kanyang harapan. Ang kanyang espada ay tila kayang tumagos sa espasyo at oras. Bumaril ito patungo kay Lin Fang. Kasabay nito, ang espada ni Lin Fang ay tumulak din pasulong. Si Lin Fang ay mukhang may kumpiyansa at kalmado. Pagkatapos, kumalat sa hangin ng matalim at malinaw na mga tunog ng pagkabasag at pagsnap. Sa isang kisap mata, ang layunin ng sword ay tumigil sa paghang. Nabali ang espada ni Moyu. Nawala rin ang espada ni Lin Fang. Gayunpaman, nagpakita si Lin Fang sa harap ni Moyu, may hawak siyang espada, at madali siyang mapatay.
Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay masyadong malaki. Paano mo nagawa iyon? Tanong ni Mo Yu kay Lin Fang. Tumiti si Lin Fang at inalis ang kanyang espada. Ang kanyang espada ay naging invisible at intangible. Naiintindihan mo ba? Sabi niya kay Mo Yu. Kumunat ang noo ni Mo Yu. Matagal na siyang nagsasanay sa pagtatanim ng espada. Gayunpaman, si Lin Fang ay nakagawa lang ng ilang mga simpleng galaw at mabilis na nanalo. Hindi ko talaga maintindihan. Sabi ni Mo Yu. Medyo naiintindihan niya pero hindi lahat. Si Lin Fang ay hindi gumamit ng sword technique. Hindi siya nagpatawag ng espada. Gayunpaman, hindi niya naintindihan kung paano naging mabilis si Lin Fang. Napakalaki ng pagkakaiba nila, at nakaranas siya ng matinding pagkatalo. Nagsasanay ako ng pagtatanim ng espada sa loob ng maraming taon. Ngunit nalilito ako, paano mo isasagawa ang pinakamahusay na pag-atake ng espada? Kailangan mo bang gumamit ng pinakamakapangyarihang mga diskarte sa espada? Kailangan mo bang magpatawag ng malalakas na espada? Kamakailan lang, bigla kong naunawaan na ang mga espada ay walang abstruse energies, walang cosmic energies, walang daw. Ang mga espada ay maaaring bumuo ng isang paksayon sa kanilang sarili. Ang paglilinang ng espada ay isang bagay na walang laman, natural, sinusunod mo lang ang iyong mga hilig upang magsanay ng paglilinang ng espada. Nagtataka ako kung ganyan ka lumalampas sa kamunduhan bilang isang cultivator ng espada. Ang mga espada ay tila hindi nakikita at hindi nakikita. Mahinang bulong ni Lin Fang. Parang kausap niya si Mo Yu, pero sa isang punto parang kinakausap niya ang sarili niya. Gayunpaman, namangha si Mo Yu sa sinasabi ni Lin Fang. Nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Ang mga espada ba ay dapat na hindi nakikita at hindi nahahawakan? Ano ang kanyang daw? Sarili niyang isip. Ang kanyang sariling mga hilig. Kapag determinado ka, may espada. Bulong ni Mo Yu, na parang hindi makapaniwala. Talaga, kapag determinado ka, may espada. Natatawang sabi ni Lin Fang. Iyon ang tingin ko. Hindi ko alam kung kapakipakinabang ito sa iyo. Nanatiling tahimik si Mo Yu, mukhang nag-iisip. Pagkatapos, tumingin siya kay Lin Fang at yumuko ng napakababa. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin kay Lin Fang at ngumiti. Balang araw, kapag naiintindihan ko ang mga espada, ikaw ang magiging guro ko. Yumuko muli si Mo Yu at dahan-daang naglakad pa atras. Tumalikod na lang siya nang makarating sa pinto at umalis. Kawili-wiling lalaki. Komento ni Lin Fang. Lin Fang, ang ganda ng sinabi mo. Napakabait mong ibahagi ang iyong kaalaman sa ibang tao. Sabi ni Ru Fang, na naglalakad palapit kay Lin Fang. Hindi ko alam kung tama ako o hindi. Ito ay isang personal na opinyon lamang. Wala akong oras para suriin ang mga bagay na iyon. Ngunit kung magtatagumpay siya o hindi ay depende sa kanyang kapalaran. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Ngunit ang taong iyon ay isang magaling na cultivator ng espada. Sana maabot niya ang ulap. Magiging masaya ako para sa kanya. Kakaibang lalaki. Sabi ni Yao Yao, na nakanganga ang kanyang mga labi. Dumating siya para hamanin ka, at tinulungan mo siya. Haha, depende sa tao. Kung hahamunin ako ni Wang Sheng, ito ay para sa iba pang mga kadahilanan. Sabi ni Lin Fang ng maluwag. Tumanggo si Ru Fang at ang iba pa. Halos oras na para sa kanilang hamon. Hindi kami masyadong malapit sa lugar kung saan kami nag-away last time. Tara na. Mahinahong sabi ni Ru Fang. Tumanggo ang lahat at lumabas. Hinamon ni Wang Sheng, isang malakas na cultivator ng Pellet Kings Clan, ang mga taong ito mula sa Red Clouds. Alam iyon ng maraming tao, at kaya ngayon ay mas marami pang tao ang naruroon kaysa sa inaasahan. Gusto nilang panoorin ang labanang ito sa pagitan ng mga henyo mula sa dalawang magkaibang rehiyon na pawang mula sa mga angkan ng mga alchemist. Sino ang mananalo sa ikalawang labanan? Ang mga taong ito mula sa Red Clouds o ang Pellet Kings Clan? Mabawi kaya ng mga hari ang kanilang mukha.